kaparikoy, pupunta kami ngayon kila paring Joel. Si Joel ay matagal na namin na kabats. Last batch pala namin sa nung nasa Kuwait pa. Si Joel ay kapatid siya ni Lai, at si Lai naman nanay naman ng best friend naman ako na nasa Kuwait. So pupunta natin siya ngayon dahil naghanap ng trabaho at matutulungan ko para makapag-alagay siya ng trabaho. Tingnan natin, less than 10 minutes lang naman nandun na kami. Okay, so malapit na tayo. Gusto nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Kuwait, medyo matagal tayo doon, basta 8 years. At almost sa mga kaibigan na nandiyan ay nandito rin sa Canada. Si Jay na nasa PC ngayon, Kilona. Si JC nandiyan din sa Lethbridge. At saka sino ba? Sila yung mga kasama ko sa Kuwait dati. Tapos nakipagsapalaran dito sa Canada. Which is wala naman talagang pagbabago. Ang buhay lang pag-uusapan dito, yan nga, nabibili mo lahat. Pero paghihirapan mo kasi lahat na yan, hindi naman po pwedeng hindi ka magsasakyan. Nagtatrabaho ka na nga tapos dito ka lang kaalam. Napakahirap naman. So kung i-convert mo sa pera sa atin ay sadyang talaga malaki, pero napakahirap ng buhay din dito kasi hindi ka guys sa Pilipinas na kahit sabihin natin na wala kang trabaho, wala magkakapog sa'yo ng pambayad sa bahay mo, lalo na pag nasa vacation. Dito kasi hindi ka makapag-bakasyon. Kailangan kasi talagang paplanuhin mo kung magpapakasyon. Kailangan mag-iipon talaga. So, hindi yung ipong lang. Talagang ipon talaga. Kaya ngayon, marami na ngayon sa atin ang natututo. Hindi na yun ganun kagaya dati na pag nag-bakasyon ay 1 days. Ngayon, kahit po ako siguro bakasyon, ikip nyo dapat ang mga ipon nyo or pera nyo. Culture kasi sa atin mostly pag nagbakasyon ka, hingi doon, hingi dito, ay napakahirap kita sa totoo lang. Sacrifice, mga OFW, mga foreign worker nagsasakripisyo, tapos madadatan mo sa Pilipinas wala. So napakahirap yan. Tapos ito babalikan natin yung pinag-usapan natin na buhay sa Canada. Dito buhay nga naman ay bukod sa napakahirap ay talagang gusto mo talagang mag-succeed sa mga lahat ng mga dapat talaga magtiyaga ka. Saka lahat dapat
para sa mga tao to na survival talaga. Ang mostly nagsasucceed yung mga tao na dumanas talaga ng sa atin o di kaya sa ibang bansa. Yun yung mga mostly na nagsasucceed. Ilan lang yung mga professional na kumbaga kinarinan nila. Okay, sila nga. Ang iba nga. Imagine mo yun na doktor na nga sa atin. Dito, driver na yung ambulance. So, imagine nyo kung kayo nasa lagay kaya doktor na kayo nasa Pilipinas. Di ba? Napaka-sakit, no? Frustration ang abot nyo yung pagka gano'n. Frustration. Mawa-frustrate ka kasi imagine mo, ang laki ng binaba mo. Hindi naman basta-basta na ganun lang. Profession mo, bigla mong bitawan tapos ganyan nangyari. Diba? Ito, yan. Tutulak ng shopping cart sa Walmart. So, trabaho sa Tim Hortons. Nurse sa atin. Napakadami nilang kwento. Dami ko nang nood na mga vlogs na nagbablog sa Pilipinas. Yun talaga yung totoo. Napakatotoo. Napakailan lang yung mga hindi siguro nagsasabi ng totoo. Eh talagang sa realidad dito talagang ang hirap itago na meron ka pa ba itago sa ganong hirap. Lagi ko wala. Sarap lang isipin. Sabihin nila, dollar yung dollar din ang magastos namin dito. Mas mahigit pa, mas malaki pa. Sabi ko nga, sa Pilipinas, kahit sabihin natin na sa atin kasi na ano na natin pag nakakain lang kayo ng 3 beses ng araw at parang nakukontento na tayo kasi wala natin magka-iisipin. Dito kasi hindi lalo pag may anak ka, mapipilitan ka talagang kumain dahil ano ipapakain mo sa anak mo ay labas mo doon, be homeless. Hirap yun. Hindi basta-basta. Nung naging din ako, PR pa ako dito, or hindi pa pala, nasa restaurant pa ako. Grabe yung dinanas pa rin. Tatlong mo yun. Ako lang tong mag-isang na lahat sa iyo na. Kakayanan ko ngayon. Hugas ng plato, kagawan ng dough, luluto ng pizza, may mga may appetizer pa o ano sa iyo din, pasta. Imagine mo yun. Gawa ka pa ng sauce ng pasta. Hugas ka pa ng plato, hugas ka pa ng mga kaldero. All around. Saan makakita na gano'n? Dito pa, hindi naman kagaya sa Middle East na sa dami mong maalalay. May tagahugas, di ba? May tagawalis. Basta trabaho mo lang, higit to. Ito hindi. Lahat sa'yo. Tumatawag si Paring Joe. So malapit na tayo guys. Hello guys, ito nandito na tayo sa we are now here right here just changing did you remember na to sa Tito Lizard? Tito? Did you remember Tito? Yeah, I remember that. In the summer we went here. We were just right in the trees and then we like walked.
balik mga kaparikoy. Kagaling ko lang kila Joel kanina. Ate, dito na ulit kami sa bahay. Yun. Nakita nyo naman yung pinamimigay niya na galing sa Pinas pa yun. At salamat sa regalo pa ni Joel yung tawag nito, sapatos ni Chloe. Regalo pa yun sa nung Pasko. Then hindi ko lang napupuntahan sa bahay nila. So yun, sa wakas natuloy na rin ngayon. Natuloy na rin yung plano naming pumunta. At hindi lang yung regalo ni Chloe, kundi may mga pasalubong pang may sa akin. At salamat ulit sa Espinosa family, kay Joel, na nag-abot ng mga pasalubong. Mapapalakas ang kain natin yun mamaya. See you.